Good morning, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Oy, nabitag si Ben Tulfo. Nabitag, may lumalabas pong dokumento ngayon. Kumakalat po yan online ang kanyang sose. Ito po yung listahan ng nag-donate sa kanya sa nakalipas po na 2025 elections. Tumakbo po sa pagkasenador itong si Ben Tulfo. At naku po, yung mga nag-donate sa kanya para sa kanyang kampanya, base doon sa kumakalat na mga dokumento online, and I think verified yung dokumento na yan, sose niya, may mga project sa gobyerno, mga kontraktor ng gobyerno. Aba, bawal po yan. Bawal na bawal po yan. Yan po ang sinasabi ng COMELEC. Yung nangyari dito kay Ben Tulfo, ganyan po yung nangyari kay Chis Escudero, which is kinukundi na natin. Hindi ka pwede basta-basta tumatanggap ng mga donasyon mula sa mga kontraktor. Dahil kung manalo ka, malamang sa malamang, papaboran mo yung mga kontraktor na yan. Nag-invest sa'yo yan eh. Namuhunan sa'yo yan eh. Alam naman kapag nanalo ka, humingi ng pabor sa'yo yan, hindi mo pagbibigyan. Sumbatan ka niya, no? Binigyan kita ng 3 million, binigyan kita ng 7 million, binigyan kita ng 2 million, tapos simpleng pabor, hindi mo ako mapagbibigyan. Diyan nagsisimula yan eh. Simpleng pabor lang naman eh. Bakit di mo ako mapagbigyan? Oy, hindi ka pwedeng tanggap lang ng tanggap. Naku, nabitag si Ben dito. Ano ba dapat yan? Kung ikaw ay politiko, hindi mo ba aalamin kung saan galing yung pera na donasyon sa'yo? Tanggap ka lang ng tanggap? Di ba? Due diligence yan eh. Check mo saan galing yan. Mamaya galing sa droga yan. Galing sa kasamaan niyang perang binigay sa iyo. And ano yung expectation niyan? Ano yung kapalit niyan? Hindi naman magdo-donate yan ng wala lang. Walang tao na magbibigay. Hindi, feel ko lang eh, bigyan kita ng 10 million ha. Feel ko lang eh, bigyan kita ng 3 million ha. Kasi feel lang kita eh. Nang walang kapalit? Oy, bawal yan. Sinasabi po ng COMELEC dito, sa ilalim po ng Section 95 ng Omnibus Election Code, malinaw na malinaw yan ha, prohibits natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts with the government from making contributions, quote-unquote, for purposes of partisan political activity. Kung ikaw po isang kontraktor, meron kang kontrata sa gobyerno, o subcontract yan sa gobyerno, hindi ka pwedeng magbigay ng salapi sa kung sino bang politiko kasi partisan na yan eh. Kapag may sinuportahan kang politiko, partisan politics na yan eh. Yan po isang partisan political activity at ipinagbabawal po yan. Hindi alam ni Ben Tulfo yan. Nako po, nabitag ka dyan. Diba? Kasi ano ba si bitag, diba? Nambibitag ng mga masasama ang gawain eh. Kapag may hindi ka magandang ginawa, bibitagin ka, ipapahiya ka sa social media, ipapahiya ka sa programa niya. Nag-backfire ito eh. Oh. Ano ngayon ito? Kailangan ipaliwanag ito ni Ben Tulfo. Sir, anong nangyari? Di ba marami namang researcher sa programa mo, hindi mo pina-check kung saan galing yung mga donasyon na yan na ibinigay sa inyo? Di ba ano yan? Basic yan eh. I-research eh. I-check. Nagbigay si Juan de la Cruz. Sino si Juan de la Cruz? Kontraktor ng gobyerno yan. Wait lang, bawal yan. For sure may abogado yan. Sir, bawal tayo tumanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor na may programa o may kontrata sa gobyerno. Basic yan eh. Check and balance. Check ninyo. Hindi yung tanggap lang ng tanggap. Uy, ano na? Anyari dyan sa pera? Sa bagay, baka mali tayo. Di ba? Baka mali yung mga balitang lumalabas, pwede siguro i-clarify yan ni Sir Ben Tulfo. Kasi kamunti ka na siya manalo dito eh, di ba? I-clarify niya to. Totoo ba itong kumakalat online? Kasi sa tingin ko, totoo. Hindi ilalabas ng mainstream media yan kung hindi nila na-verify yan. Hindi lang mainstream media. May mga nakikita ako, mga haligi na sa broadcasting, naglalabas nitong dokumento na to. Hindi ko sinasabing hindi sila prone sa pagkakamali pero sa tingin ko, totoo ito. Kailangan i-clarify ni Ben Tulfo yan. Totoo ba yan? Lumalabas sa sose? Ilan yung kontraktor yan? 3, 5? Again, walang masama sa kontraktor ha. Ang masama, yung may kontrata ka sa gobyerno tapos magiging donor ka.
ng isang politiko. Partisan political activity yan. Bawal po yan sa Election Omnibus Code. Sige, pakinggan natin yung lumabas sa DWIC. Ito. Ito pong si... Kay senyor, sa senyor Balita. Sino to? Sino itong lagi nasa... Yung lagi bumabanat? Bumabanat si Ben Tulfo. Ano yung programa niya? Bitag. Ano tawag natin sa programa niya? Bitag. Pero tumakbo ito sa eleksyon, ano? Ano tawag? Bitag, di ba? Yan. Excuse me. Matindi ito, bumana sa kanyang bitag. Binibitag ito. Ngayon, marami nagsasabi, baka ho siya mabitag din. Naku po. Sabi naman ng iba. Bakit? Dahil meron pong sinabit siya sa kanyang sosi. Ano niyo kung ano yung sosi? Kasi lahat ng mga kandidato dapat magsabitin ng kanilang sosi. Ibig sabihin, galing po yan sa Comelec. Commission on Elections. Yung pong statement of contributions and of contributors and expenditures. Yan. Yan po, importante yan. Contributions and expenditures. Yung gastos mo at saka kung sino yung nag-contribute sa'yo. Ang mabigat dito, napagalaman na merong 7. Oy, grabe ah. Contractors daw pala. Panahon lang siya tumatakbo ng eleksyon noong 2025, mga 7 contractors daw pala. Di umano, ha? Dami ah. Pero hindi na di umano nakita na doon sa report ng Comelec yung report niya sa SOSE ng 7 contractors yung mga nagsuporta sa kanya. Patay tayo dyan. Meron nung tayo tinatawag na section of 95 ng Omnibus Election Code. Okay, anyway, sige. Sa ganyang mga... Yun yung sinasabi natin kanina. Bawal yan. Ganyan yung ginawa ni Chis Escudero. Bawal yan. Yan ang dahilan kung bakit natsugi siya sa kanyang pwesto. Bawal yan. Kasi yan ang pinagmumulan ng korupsyon. Kung ito-tolerate natin yan, ano mangyayari sa Pilipinas? Hala, puro kurakot na lang. Oh. 7, oh. Let's assume 2 million each na lang. Sige, let's assume 2 million each times 7 contractors. That's 14 million pesos. Maliit yan, ha? Conservative, ano lang yan? Estimate lang yan. Anong kapalit yan? Kung nanalo, munti ka siya manalo. Ka-coffee, hindi naman siya nanalo. Hindi, regardless. Hindi naman sinasabi sa Election Omnibus Code na kailangan na manalo ka para maging applicable sa iyo yan. Wala. Bakit nananahimik si Ben Tulfo dyan? Ipaliwanag niya yan. The same way na pinapaliwanag niya yung mga kaso sa kanyang programa. The same way na ipinapahiya niya yung mga resource person sa programa niya. O nabitag siya dyan. Asan yung paliwanag? Ay! Naku po! I-call out natin yan. Mali yan eh. Anyari? Remember, may kaso din yan dati. Yung controversial na DOT PTV deal, remember? 60 million ha? Ben Tulfo din yan. Tatandaan nyo pa yan? Ito, yung Ben Tulfo DOT PTV deal. Conflict of interest kasi yung kapatid niya that time, si Wanda Teo, secretary ng DOT, nagpasok ng pera, sponsorship sa kanyang programa. Bawal din yan. Sa kapatid mo yan eh. Papasok ka ng ganyan kalaking halaga para sponsoran yung programa ng kapatid mo gamit ang pera ng gobyerno. Bawal yan. Ito po ay nangyari noong 2017. I-check ninyo sa Google. Pwede nyo i-check yan. 2017 controversy where the Department of Tourism or DOT then led by Wanda Teo paid Ben Tulfo's production company Bitag Media Unlimited Incorporated or BMUI about 60 million pesos for ad placements on the show Kilos Pronto which aired on PTV. Ang COA nagsalita. Frinag ng COA yan. Pinapasauli ng COA yung pera. The deal was flagged by the Commission on Audit for a potential conflict of interest and lack of memorandum of agreement. Grabe ha? Ay! Paliwanag naman dyan, oh. Kaunting explanation naman dyan, oh.
Lumabas na sa mainstream media, wala pa rin paliwanag. Ano to? Asaan ang salapi? Nako po, magko-call out tayo ng ibang tao, sarili natin, di rin natin ma-call out, yun lang. Bawal yung ginawa, tumanggap ng salapi mula sa mga kontraktor. Chis Escudero, Ben Tulfo, ano yan? Bakit ganyan? Ipaliwanag ninyo yan. Deserve ng taong bayan na ipaliwanag ninyo yan dahil muntika na kayong manalo. Si Ben Tulfo, muntika na manalo sa pagka-senador. O siya, sige, itag ninyo ang bitag. I-komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at magkita-kita po tayo sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo, bye-bye.